Dinayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Umayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Hanin ninyo at inumin ang anumang idulot nila sa inyo. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules at atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Lucas, isa sa 4 na manunulat ng mabuting balita. Ano-ano nga po yung mga mabuting balita? Yung Ebanghelyo, una. Ano yung Gospel, Ebanghelyo? Anong aklat? Ano yung una? Ha? Yung 4 na Gospel. Una. Uy. Ano yung una? Pwede ba pag siya, ang mabuting balita ayon kay San Lucas, Mateo, San Juan, Mateo, Marcos. Di ba? Mateo. Susunod. Lucas, Marcos, at Juan. Yan. Isa si San Lucas sa nag-compile, sa sumulat, no, para maihatid sa magpasa hanggang ngayon, no, sa mas maraming tao ang mabuting balita. Pag sinabing mabuting balita, ito ay patungkol kay Kristo, tungkol sa kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. 4 na tinawag at idiniklara ng simbahan na mabuting balita. At sa unang pagbasa, narinig natin na ang pangalan ni Lucas, kasi dito po, no, si San Pablo ay nasa Roma, nakakulong, at siya po ay sumulat. At binabanggit niya dito na iniwan na siya ni Dimas sa yung kapalit ng pagkahumaling niya sa mga bagay sa sanlibutan, at sinabi niyang si Lucas na lamang ang kasama ko dito. Si Lucas o si San Lucas, siya po ay physician o doktor nung panahon niya.
at isang convert, no, dahil sa pagpapahayag marahil, no, nakakapakinig siya sa mga salita na ipinahayag din ni San Pablo. So hindi siya talaga yung kabilang sa 12. Hindi ko alam kung kabilang siya sa 72, pero baka no, sa tulong ng 72, narinig din niya. At sa tulong ni San Pablo, mas naging malinaw sa kanya kung sino si Kristo. Kung ano at kung saan ito napunta o pumupunta, kung kaya't na-compile ni San Lucas yung parabang kompletong talambuhay ng kaligtasan natin. Mula sa pag-aanunsyo hanggang sa pagkabuhay, na ilathala o naisulat ni San Lucas ang mabuting balita. Malinaw po ba? Yan. Pero siyempre, ang hamon nga sa atin ay kailangan magpatuloy ang misyon na ito. So mayroon tayong gabay sa tulong ng mga sinulat ni San Lucas. Ito ngayon yung mga ikinikwento natin. Sa panahon kasi ngayon, di ko alam, no? Pero matanong ko nga kayo, kailan kayo huling nagsulat? Yung nagsulat talaga, yung, di ba, yung mahal kong kaibigan, no? Kamusta ka na dyan? Mahal kong kapatid, mahal kong asawa, kamusta na kayo dyan? Kailan kayo huling sumulat? Wala na, puro pindot-pindot na lang. Diba? Parang isang bagay yan na nakakalungkot, no? Kasi dati talagang iniipon nyo pa yung mga love letter, yung mga greeting cards, yung mga binibigay ng mga manliligaw sa inyong, ano tawag dyan? Valentine's card, di ba? Talagang sinusulat. Ngayon kasi nawawala yun eh. Dahil nga puro iti-text na lang kita. Kaya yung iba, napasagot dahil sa text. Hindi dahil dun sa nilalaman ng sulat. Kasi di ba, no, pag dinadama mo at binabasa mo ng talagang taimtim yung sulat, talagang mapapaibig ka. No? At ito yung karanasan natin dahil sa pagsusulat ni San Lucas. Nakilala natin ang tunay na nagmamahal sa atin at naanyayahan din tayo na magmahal sa nagmamahal sa atin. Kaya ituloy nawa natin at huwag maputol itong misyon na ibinigay ni Kristo sa 72 at sa mga alagad at patuloy pang nag-aanyaya ng iba pang mga manggagawa para magpahayag ng mabuting balita, maghatid ng kapayapaan at magpagaling ng mga pinahihirapan ng sakit o pinahihirapan ng demonyo. Kaya nawa magkaroon tayo ulit ng inspirasyon para sumulat, kung hindi man para gumawa ng mga post sa inyong mga social media ng patungkol kay Kristo. Amen?